Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Ano naman yung kay Tatay Digong? Green. Joke lang. Nag-joke lang naman. Sa dami yung kay Jonathan, ni isa lang yan. May next pa ba? Baka yun talaga ang malinaw na malinaw sa sikat ng araw. Oh. Paano kung ilabas ni Palangga Maharlika? Mas maganda. Kaya nga sinasabi ko lagi, di ba? Kapag may mga hawak na ebidensya, wag magsalita na ganito, hawak ko na yung ganito, hawak na ni ganito, ni ganyan, yung ganito. Kasi nakakabuelo yung mga tao, yung mga kalaban. Katulad yan, yung abot sa pulburon, 'di ba? Nakabuelo na sila, nakagawa agad sila ng pang-supalpal doon. Ni Kesyo AI daw, 'di ba? Kung ilalabas na agad ni Marlic yan, maganda. Mas maganda kung ilabas niya na yan. Hanggat buhay pa si Jonathan Morales, hindi ko naman sinasabi na mamatay na si Jonathan Morales, no? Hindi tayo nananalangin ng ganun. Hanggat okay pa si Jonathan Morales. Ako na nagsasabi sa inyo, napakadelikado ng kalagayan ni Jonathan Morales. Hindi po biro ang mga binabangga niya ngayon. Jay, kung pagbabasihan ng sinasabi ni Attorney Trixie then the drug test result of BBM sa St. Luke's. Una, in-explain ko na yan about sa St. Luke's na yan. So, nagtaka ako bakit may ususan dun. No, pero tsaka na natin pag-usapan ulit yun. Oh. Mas naniniwala ako kay PRD kasi express siya. May malakas na credibility. Takin na kasi, kinumin-comment nyo pa yan. Diba? Kung ilabas na agad para mabulaga sila bangag. Kaya nga, ilabas na yan kung sakali man. Huwag nang paghintayin ng 19 kopong-kopong. And the absence of action on the investigation proves na hindi siya inapprove. So paano yan? And by the way, nagkakamali sila ha, kasi sinasabi ng PIDEA is hindi yan totoo kasi wala yan sa records namin. Yung existence ng records nila only proves whether or not it's official. Number one. Number two, hindi nila pinatunayan yung proseso. Kasi is a request for investigation included in the records? Tama. Yes, but only if the investigation pushed through. So if the investigation is denied at lalo pa may affirmative evidence that indicates na it was denied, then kailangan nung PIDEA i-overcome yun, yung narration na yun. They are not doing that. They just keep attacking Mr. Morales, and sa tingin ko, it's because they have no other strategy. Yun lang yun. They only want to attack Mr. Morales for two reasons. Number one, para tumahimik, and number two, so that the case gets resolved against him. Hello, Attorney, follow-up lang po, Attorney Trixie. Meron pa bang dapat na gawin si ex-PIDEA agent Jonathan Morales na para patunayan niya na ito ay authentic at legit talaga ako ang gumawa nito? Hindi po, that's the entire process already. Hindi na kailangan kasi pinatunayan na rin ni Senator Bato de la Rosa eh. Doon pa lang okay na yun na hindi fake yan. Hindi yan na gawa-gawa lang. Talagang origyang papel na yan. Tsaka kung may dapat pang gawin si Jonathan Morales para sa sarili kong opinion, siguro ilabas na ng maaga yung CCTV video. No? Yung CCTV video ilabas na. Mas maganda. Kasi yung picture ng, ewan ko bakit nakalabas tong mga picture ng CCTV na to sa mga vlogger. Ewan ko lang sa mga kasamahan kong vlogger kung meron na sila nito. Pero alam ko for sure meron yan ako kabago-bago ko nga lang dito, meron na ako yan sila pa kaya, 'di ba? Sergio, lakasan mo volume. Malakas yung volume nila. Hindi mahina talaga boses yan, full naka-full yan, naka-full. Mahina lang talaga boses ni Attorney Trixie.
ganyan po sa hukuman. Ipipresenta yung dokumento, identify mo. Mr. Morales, ganyan sa court, tatanungin siya ng, it's a direct examination. Mr. Morales, I am showing you a document we have marked as Exhibit A. Can you identify this document? This is a request for investigation from Magdea. How do you know that this is a request for investigation? Because I executed. Meron ba? I am showing to you a signature at the bottom of the page marked Exhibit A-1. Mr. Morales, do you know whose signature this is? That is my signature. How do you know that that is my signature? Because I wrote it myself. O ano pa ang gagawin nila dito sa Senate hearing? Are they going to go beyond how the court proves that document? Medyo mahirapan sila. Attorney Trixie, ano po kaya ang mangyayari kay Pangulong Bongbong Marcos kung pagkatapos po ng naturang hearing, magkaroon ng conclusion si Senator Bato, legit ang naturang dokumento? Tatapusin na niya, o tuldok, totoo ang dokumento. Ano kaya ang mangyayari kay Pangulong Bongbong Marcos? Well, So, bago ko pagsalitain si Attorney Trixie, ako muna magsasalita. Nagaya nga nung sinabi ko, kasi ang iba kasi, ang nasa mindset nila, ay kapag napatunayan na nagtitake nga noon, kahit ngayon or noon, si BBM ng pulburon or gumagamit ng pulburon, ay hindi siya rin agad-agad mapapatalsik sa gobyerno or may impeach. Kasi yan ang ito daw yung pamamaraan para daw ma-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. Alalahanin nyo, kagaya nung nangyari kay ERAP. Kahit totoo man na gumagamit ng pulburon etong si BBM, ewan ko, ayon to sa sarili ko, i-correct nyo na lang ako kung mali ako, tama. Kung kahit totoo man na or mapatunayan na gumagamit siya ng pulburon, pero maraming bumoto sa gobyerno na wag siyang ma-impeach, wala pa rin, ang pagkakalam ko, walang magagawa itong itong PDEA leak na to. Yan ang pagkakaalam ko, so tingnan natin yung sagot ni Attorney Trixie sa tanong ni Bisdak. Hindi kasi ito nangyari during the term of his presidency. Pero it can rise to a certain level. Kunwari, sige, merong investigation, may request for investigation, and somebody with a conflict of interest and a person closely related to the president ay nag-machinate para hindi matuloy yun. So, ibig sabihin nga, in the people's minds, there is something here that happened na hindi natuloy. He will now have to satisfy that. Kasi dalawa yung questions na ma-raise dyan. Were you involved in this crime of corruption? Kasi corruption siya eh. Okay? Were you involved in these acts of corruption? Di pa siya crime. Immune siya eh. So, were you involved in these acts of corruption? If you were involved directly or indirectly, what are you going to do about it to rectify this in the eyes of the people? Because as president, ikaw po ay nanumpahan to uphold the Constitution and the laws of the land. So, kung mayroong mga indikasyon na mayroong insidente bago ka naging presidente tungkol dito, babaguhin mo ba? Ano ang gagawin mo para i-address ang issue na ito? Pangalawa, maaaring magtanong ang taong bayan kung tunay man ito at nagkakaroon po ng bigat ang mga diskusyon tungkol dun sa kanyang di umanong paggamit ng bawal na gamot o illegal na substances, then pwedeng magtanong ang mga tao, Mr. President, ano ba ang state of health mo? Kasi kung mayroon po kayong record na ganito at hindi nyo naman po dinideny pa so far, hindi niya dinideny sa lahat ng mga interviews niya. Either tatawa lang siya or sasabihin niya, I will not dignify that statement, or sasabihin niya, this person is a liar. Pero wala siyang categorical statement that this is not true, I have no record. So, ibig sabihin, totoo nga. Tama nga naman si Attorney Trixie. So sabi dito ni Mami Bisdak, laglagyan pa rin yan, Jay, dahil may lamat ng utak once na gumamit na yung pinagbabawal na gamot. Hindi nga, kahit nga, kapag, di ba hawak niya yung mga kasi butuhan yan eh. Yung impeachment kasi is butuhan yan. Kahit na tama yung akusasyon kay BBM,
kapag nanalo naman si BBM sa botohan, dahil hawak niya nga ang hindi pa rin siya may impeach. Yun ang pagkakaalam ko, ha? Oo, yun ang pagkakaalam ko. Siguro, people's power, nasipa si Marcos at Joseph Estrada. Impeachment po kayo. Hindi nga, ang ine-explain ko kasi dito, kasi yung iba kasi, ito daw yung way para ma-impeach si Marcos, itong PDEA leak na to. Sabi ko, hindi. Hindi ito. Para sa akin, hindi. Kasi kahit na maging totoo ito, hindi mo, kahit na maging totoo ito, kasi ang nangyayari sa botohan, di ba? Ang pagkakaalam ko, botohan kasi dun eh. Pag maraming bumoto na wag mapa-impeach, etong si Marcos, walang magagawa. Wala tayong magagawa. Walang pag-asa ma-impeach kasi hawak nila ang longest. Doon nagsisimula ang, di ba? Kaya nga, yan nga yung ipinapaliwanag ko kanina pa. Ngayon, people's power, hindi ko masasagot tong about sa people's power kasi ayaw nga rin ni Tatay Digong magka-people's power eh. Paano yan ma-impeach si Tambaluslos ang speaker? Isa pa yan. Kaya nga, yung iba kasi, yung about dito, kaya maraming nagagalit kay Bato eh. Kasi hinahadlangan daw ang pag-impeach kay Marcos. Wala daw pagmamahal si Senator Bato sa mga tao. Sabi ko, hindi naman ito yun Hindi ito yung way. Hindi ito yung kahit na mapatunayan pa nating addict yan na gumagamit siya. Kapag binoto, kapag sa Congress yan at nagbotohan at mas maraming boto kay Marcos na wag siyang ma-impeach, wala tayong magagawa dun. Useless tong PDEA leak na to. Ano lang to, parang tinatawag na ano ba to? Tinatawag lang to na parang lumabas lang yung mga baho niya ni BBM. Na tinatago sa tao. At any time did I use illegal substances? Wala siyang statement na ganon. Apa. So magiging legit question ngayon, Mr. President, have you ever used this? If you had, what is the state of your health right now? Was this a long-term use, a short-term use? Did you inhale? Yung mga ganyan. Naalala niyo si Bill Clinton? I did. I tried marijuana but I did not inhale. Okay. Pero attorney ito, kung mapatunayang legit yon, hindi pa makukonclude agad na gumagamit siya. Kasi ano pa yun pre-ops pa lang yun Kumbaga, iimbestigahan pa lang siya. Parang may nagsumbong lang sa amin na may ganitong pangyayari. So, i-verify ni PDEA, yun yung sinubmit niya para magsasagawa sana ng investigasyon. Alam niyo, ma'am, Sir Marwin Canieta, alam niyo, minsan kasi isipin yung maigi yung mga lumalabas or mga binibitawang salita ni former President Rodrigo Duterte. Sinabi niya to sa may Isog Rally, na ang kapulisan ay hindi yan basta-basta kakampi sa anumang kahit sa presidente. Nakapokus pa rin yan sa taong bayan. Tandaan nyo po yung sinabi ni Tatay Digong na yun. Kaya wag na po kayo mangamba dyan, ha? Correct. Walang magpapile na tulongges kahit lahat ng senator bumoto, walang mangyayari. Dapat agree ang Congress. Di ba? Sean, tama po ba? Yung resulta ng investigasyon na yun yung magbibigay patunay kung meron talagang gano'n na naganap. So, it raises now the question, the people's minds. Hindi ko sinasabing merong posibleng may crime dito. Pwede pa rin, but it's happened so many years ago. And the crime will be one of corruption. And it's possible na hindi kasama si Presidente BBM doon. But yung mga tao, yung nakiusap, yung mga nag-utos dun sa PDEA na wag ituloy investigasyon, maaaring managot sila or at the very least subject themselves to be subjected
to an investigation. Pero ang isa pa dito kasi attorney, yung sinumpaan nung yung informant kasi kasama daw yun doon sa folder na yun. Parang dagdag ebidensya kumbaga. Para ipagpatuloy yung business. Meron pang pictures. May pictures. So hahanapin din yun kung papatunayang legit itong issue na ito. Pero alam ko konti lang yung oras natin ngayon, ma'am, kasi alam ko meron kang mga gana. Pero i-change lang natin ng topic kasi para maparami tayo. Korte yung pinag-uusapan. Itong sa International Criminal Court. Patuloy pa rin na umuugong ito kahit speaking na of nagsabi ICC, ng Pangulo, hindi talaga tayo magpapasailalim dyan sa ICC na yan. Ano pong masasabi niyo rito, ma'am? Alam niyo yung kasabihan na the medium is the message? Okay, ang ganito ang nangyayari dyan is that this happens right after the rally. So biglang mag-leak yung information na meron kaming dossier na binibigay sa presidente tungkol dito sa ICC. Wala silang sinasabi naman na they're recommending to the president to face this or what to do. These are possible scenarios lang. But the fact is, nilabas nila sa media yon. Binanggit yung ICC. Parang pinalalabas nila, Mr. Former President, there is this sword of Damocles called the ICC hanging over your head. Parang it's a message to be on your best behavior. So we're talking about non-formal, non-verbal communications. Kasi di ba, ang communications natin, there's so many ways to communicate our message. And ang message dito isn't the fact that there's still an ICC. Pero ang proper nun, ma'am, kailangan pa ba? Sabi dito, mas may power ang Senado. Kaya nga sila binoto ng OFW. Saan po? Sa impeachment, ma'am? Or Sir Yuko? Wala nga po, kahit lahat ng senador bumoto na i-impeach yang si BBM. Pagdating naman sa Kongreso, ay lahat naman dun bumoto na wag i-impeach si BBM. Walang magagawa yan. ICC, walang jurisdiction yan sa mga Pilipino. Kaya nga, itanong mo kay Panelo J. Tanong natin kay Lolo Panelo. Speaking of ICC, alam nyo, may mga video rito na maano tayo sa ICC na yan. Ewan ko ba bakit hanggang ngayon hindi pa rin sila move on dyan. Ewan ko ba kung anong katangahan? Ba i-presscon? Yung ang proper press briefing, parang kailan ba nagka-presscon dun sa pagbibigay lang ng dossier? In fact, these things are conducted in secret. Bakit kailangan i-presscon? Bakit kailangan i-leak? Bakit kailangan sabihin na meron kami binibigay na ganito? It also calls into question yung sincerity ng ating Pangulo in standing for... Alam nyo, totoo to. Eto, yan, pananakot lang nila yan. Tapos, sa totoo sinisira lang yung etong ICC na to, nakikita ko, pananakot lang talaga to kay PRRD. Sa totoo lang. Kaya nga kaya nga paulit-ulit sinasabi ni Tatay Digong na hindi ako natatakot sa ICC na yan. Kasi kahit siguro si Tatay Digong, alam niya na pananakot lang tong ginagawa na to ng ICC na yan. Kasi wala naman jurisdiction yan dito sa Pilipinas. Saka ito kapag pinakailaman ng ICC yung batas natin dito, ano na? Sinong tangang napapayag na ibang bansa yung manghimasok sa natin? Sa bansa natin. Hindi naman siguro tanga-tanga si Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Although bangag lang siya. Ay, sorry. Sorry. Nako, hirap lang Sorry na. Nadulas lang po. Di ba? Hindi naman siguro mangyayari yun. Kaya malabo talaga tong ICC na to, pananakot lang talaga to. Si Trillanes puro pananakot lang naman si Trillanes. Dati pa naman alam niyo, hindi po ba kayo nasanay kay Trillanes? Dati niya pa naman ginagawa yan Kung may tigas pa nga, si Trillanes, tigas mata. Puro lang mata matigas doon. Pagdating sa panga, sa tibay na sa dibdib, walang matigas doon.
Hindi tanga, pero super tanga. Uy, ano ko na nga lang eh. O, may pagsalita, baka magurgur tayo. Ito naman to, hindi naka-gets eh. So ito yan, ito yung video na yan. Panoorin natin to. Ito. Ang mas mahalaga rito ay magkaroon ng affirmation. Unless pakinggan nyo maigi yan. Na binabago niya yung pakinggan nyo ito maigi. ICC para nakot lang sa dating Duterte admin. No? Pakinggan nyo ito maigi. Stance niya, no? Kasi parang ginagawa niya itong ng DOJ at ng administration parang isang bitag or pananakot para sa mga Duterte administration. Sir, ano po masasabi ninyo dahil nagbigay po ng komento dito si Senador Chis Escudero na hindi naman needed na magkaroon pa ng press con, ipaalam. Kumbaga SOP na itong pagbibigay ng briefer kay Pangulong Bongbong Marcos para at least alam niya kung ano yung mga legal options po, attorney. Pero bago mo na yan, ano ba itong ganitong legal options na ito, briefer na ito? Kailangan ba talaga ito, attorney? Okay, Mami. Mainly yan, bahagi yan ng normal na function sa executive department, yung mga briefer na yan. Pero hindi yan ang dapat pag-usapan. Ang kailangan ay konfirmasyon sa Department of Justice at saka kay Pangulong BBM kung ano na yung binitawan nung araw, no? Na kung saan ay hindi nila papayagan. Alam niyo, may nabasa ako dito kay Attorney Attorney Arredo Valera, international and human rights lawyer. Alam niyo, may isang vlogger na eto daw. Ewan ko, sabi ko, puta, nagtaka-tako. Sabi, ala, kumuha pa sila ng ng panggap daw to. Oo, ay Attorney Arnedo Valera, tanggap ka po daw. Sabi ko, sabi ko, i-research mo, bobo. Ano panggap? Paano mo nasabing panggap to si Attorney Arnedo Valera? Bobo ka ba? Alam mo, minsan ng pagiging tanso vlogger nyo, alam naman namin na may pagka-ob talaga kayo. Pero wag nyo naman araw-araw. Lahat daw, katulad daw niya na, yung katulad, ang SMNI daw kasi, nagre-recruit ng katulad niya, mga bobong mga vlogger, katulad daw, kasi nakita, si Banat Bay, Busdada, Cocholi, ni-recruit daw, mga bobong vlogger daw, at si Bisdak, nandyan na rin. Mga sa susunod, makalawa, yung ibang kasamahan natin, nandiyan na rin sa SMNI, mapapanood nyo, no, di ba? Eto nga daw, si Attorney Arnedo Valera ay ni-recruit lang daw to ng SMNI. At hindi, although attorney naman daw siya, pero wala naman daw talagang alam to sa pagdating sa human rights. Sabi ko, i-research nyo kasi. International and human rights lawyer yan, mga tanga. Ano ba naman mga utak meron kayo? Paano na-recruit? kapag against sa pagpabor sa Duterte ay sinasabi, sabihin nyo, ni-recruit, binayaran. Anak ng teteng bumabalik sa inyo yung mga pinagsasabi nyo eh. Ano to? Wait lang. Baka si Jay nasa SMNI na rin, abangan namin. Ewan ko lang hindi naman ako ito. Si Libayan, ATT ni... yan, si Claire, tsaka si Libayan. Yung mga, putay na At tagal-tagal ng mga lawyer, mga ob naman. Biruin mo, ang title nila, buti nga ngayon, inayos na Sabi ba naman, tungkol sa kaso ang mga ang kanilang content. Ni si Claire nga, nas miyamin, nasingit na si Kibuloy. Ay ko, tatanga talaga nitong mga to. Hindi ko sinasabihan na tanga sila yung attorney, sila Libayan, tsaka si Claire, kasi syempre nakabasa nga ng bar exam yan, kaya matatalino yung mga yan. Pero hindi lang ginagamit sa maayos or magandang pamamaraan. Kasi parang naging kaya nga tama yung sinabi ni tama yung sinabi ni Banat Bay, na kapag ang isang attorney naging vlogger, yan na. Nagsisimula ng maging tanga yan. Okay, so tuloy natin to. Pumasok ang ICC
at hindi nila papayagang ituloy ang investigation Ate, for shout the out to following ya. reasons. Hindi ba? Naalala natin naman to Admar and MJ, yung pag-atras natin sa Rome Statute nung March, I believe March 17 yan, 2019, no? Alam niyo ito sa totoo lang sa oras po na kapag pinapasok ni BBM ang ICC dito sa Pilipinas, diyan na rin po mag-i-start ang sinasabing people's power. Sa totoo lang. At kapag nag-start na po ang people's power dito sa Pilipinas, ayan na din po ang katapusan ni BBM. Tandaan nyo yan. Kaya itong ICC na to, para sa akin, nananakot lang talaga to. At saka ito kung talagang kagustuhan o gusto man talaga na angkinin na ng mga Duterte ang gobyerno o makabalik sila doon sa taas kung yung mga sinasabi ng mga tanso vlogger, mga gago, dapat matagal na. Dapat matagal nang inanon ni Tatay Digong na mag people's power. Dahil kapag nag people's power, yari yan si BBM, tandaan nyo yan. Mga bobo talaga to At kapag pinapasok yung ICC na yan para dakpin at arestuhin si Duterte, dyan na rin mag-uugat ang people's power. Na dyan naman din niya, ayan naman din ang magiging mitsa ng pagbaba sa pwesto ni BBM. Kaya hindi yan gagawin nila. No? Kaya nga, todo sila Alam nyo, eto, nakikita ko sa ayon sa ko. Sa pagdugtong-dugtong ko ng issue na to. Alam nyo ba, na kapag pagtapos ni BP Sara, eto sa lahat ng tanso vlogger, mga pulangaw dyan. Nakapula pa pala ako ngayon. Kaya pala, hindi ako nagpuli. Kaya pala kating-kati ako Eto, pakinggan nyo, mga pulangaw. Isipin nyo maigi to. Pagkatapos ni BP Sara, pagkatapos ng mga Duterte, isusunod kayo, mga tanga. Si BBM ang isusunod ng mga dilawan. Mga bobo. Mga bobo. Hindi nyo na pe-predict yun? Hindi nyo na iisip yun? Na kapag tapos nilang yariin ng Duterte, isusunod ang Marcos. Hindi nyo naisip yun, akala nyo, kakampi nyo na ang dilawan, ang tinklawan, mga tanga. Pagtapos ng Duterte, Marcos ang isusunod nila para makabalik ulit sila sa pwesto, mga bobo. Yan ang hindi nyo iniisip. Tanginan tong mga to. Maka-proud na proud kayo sa mga dilawan. Hindi nyo alam na kaya lang nila inuunti-unti ang Duterte kasi kapag sa oras na mapabagsak na nila or mawala na sa daanan nila or matanggal na sa tinik sa lalamunan. Malaking tinik yung yung Duterte sa lalamunan ng mga dilawan. Isa na rin yung Marcos. Kapag naalis na nila ang Duterte, isusunod nila ang Marcos. Hindi nyo napapansin, inuunti-unti na kayo ni Trillanes, mga bobo. Hindi nyo man napapansin yung ginagawa ni Trillanes. Inuunti-unti na. Tignan nyo, pustahan tayo pagtapos ng Duterte. Marcos ang isusunod dyan. Alam ko mahaba pa to, ilang taon pa. Sa ngayon, nakapokus lang yan sa mga Duterte. Pero darating at darating yung araw dyan, isusunod nilang mga Marcos, tandaan nyo yan. Itaga nyo yan sa bato. Sampal nyo yan sa mga bunganga nyo. Hindi ako magmura. Nako, hirap lang magmura Mahirap lang magmura. Ang bobo din nag-iisip. Official na pag-atras na nagkaroon ng transmission at recordation yan. Yan ay sumasalamin sa isang desisyong nagpapakita yan, Admar and MJ, ng soberenya nating bansa upang patunayan ang ating kalayaan at pamahalaan ang sariling mga usapin nang walang panghihimasok mula sa labas, no? So dito sa pag-atras na ito, wala nang jurisdiction ang International Criminal Court sa mga pangyayari sa loob ng Pilipinas pagkatapos ng pag-atras. So ito dapat ang ini-expect natin na ilaman ng briefing na i-ignore itong ICC.
Now, alam naman natin na pangalawang batayang prinsipyo sa international law, Admar and MJ, is yung prinsipyo na tinatawag nating prinsipyo ng komplementaryo, no? Na naninindigan ang Pilipinas, panahon ni Duterte at ngayon si Pangulong BBM, na yun naman ang binitawan niyang salita, na ang sistema ng batas sa ating bansa ay matatag at ganap na meron tayong kakayahan na magsiyasat at mag-usig ng mga krimen, kasama na ang mga tinatawag natin inaakusahan sa konteksto ng giyera laban sa droga. So, ipinuutos ng prinsipyong ito ng komplementaryo na dapat lamang makialam ang ICC kapag ang mga pambansang hukuman ay hindi kaya o ayaw mag-usig ng mga krimen at pinapahayag ng Pilipinas na hindi ito ang kalagayan sa loob ng ating bansa. So hindi naman po pwede yan kasi lahat ng ating branches of government are functioning, even our Supreme Court. So we are not a banana republic. We are a stable, sovereign country governed by the three branches of government. So itong pambansang jurisdiction na ito na tinutukoy ko, kahit na alam naman natin na pwedeng tugunan ng ating hukuman itong mga sinasabi nilang mga drug crimes, no? Alleged drug crimes, no? So imahalaga rin dito na ipaliwanag sa ating mga manonood at nakikinig yung prinsipyo ng huling paraan, no? Or yung principle of last resort na dapat. May nabasa ko dito. Buti naman may nakagets na ng mga sinasabi ko. Baka nga dilawan ang mga pinagsasabong ng Duterte at Marcos. Ano daw? Baka nga mga dilawan na ang hindi, ang tamang ano dito, baka dilawan ang may planong pagsabungin ang Marcos at ng Duterte. Yan, it's so very, very true. Mama Concepcion Galang. Yan ang hindi maano ng mga tanso. Oh, yan ang hindi nila magets. No? Na hindi nila napapansin na habang hinahatak nila, habang tinitira ng mga dilawan ang Duterte, unti-unti ring ninangat-ngat ng mga dilawan ang pundasyon ng mga Marcos pailalim. Yan ang hindi nila napapansin. Kasi isipin nyo, baka sabihin nyo, nagsisinungaling ako. Ito, nasend ko sa messenger yun eh. Papakita ko lang sa inyo mga putang inamers. Asan na yung, wait lang. Ito, tignan mo. Tignan nyo yung ginagawa. Asan na yung ano? Naku, hindi ko ata nasend ko ba rito yung rally na yun? Naku, hindi ko nga ata nasend. May ano eh, saan ko ba nasend yun? May rally. No, unti-unti na nilang unti-unti na nilang ginagago yung mga yung Marcos. Pailalim nga nila binabanatan eh. Hindi ko na makita. No. Tapos kayo tuwang-tuwa kayo, nakakampi kayo ng kakampi nyo ang dilawan, mga ulol. Hindi nyo lang alam. Kampi dilawan, mga gago, kampi dilawan, may mortal na yan. Hindi talaga nag-iisip tong mga to eh. Oo. Kaya nga minsan napagtanto ko na yung about sa secret deal ng dilawan. Alam nyo kung bakit nakikisama si Marcos sa mga dilawan? Kasi nga may kakayanan talaga ang mga dilawan na pabagsakin si Marcos. Kasi bakit yung kay Erap? Mga dilawan ang may pakananon. Kay Erap Estrada, dilawan may mga pakananon. Ayaw matulad ni Marcos kay Erap. Kaya inahayaan kaya medyo pumapanig siya sa mga dilawan ngayon. Kasi alam niya hindi rin naman basta-basta mga dilawan eh. Duterte lang talaga ang naging katapat ng mga dilawan na hindi talaga nila kaya. Yan ang totoo. Hindi ko lang makita yung rally ng mga loko eh. Nag-rally yun eh nung nakaraan.
Dilawan si Lisa Tanas, kamag-anak niya si Marojas. Hindi pa yan, hindi din yan ng mismong ano diyan. Tsaka naisip ko din dilawan ibang puting ahas ni Marlica. Hindi ako lang magsalita dyan, maraming magagalit pag sinabi ko yan eh. Hayaan na natin pag lumabas na yung tamang kapag nakakuha natin ebidensya. Kapag siniraan ng Duterte, ibibintang sa Marcos, ganun din ang gagawin ng pula. Ibibintang sa Duterte. Yan ang hindi magets ng mga pulangaw. Akala nila talagang safe na sila. Hindi, tagal-tagal nyo nang nabubuhay dito sa Pilipinas, hindi nyo alam ang galawan ng mga dilawan. At lamang makialam ang ICC bilang huling paraan as a last resort at dahil gumagana ng normal ang mga korte sa Pilipinas. Bilang abogado naman, malaking insulto naman yan sa lahat ng mga abogado. Tama. Na papapasukin mo at payagan mo manghimasok ang isang international entity na wala man lang accountability kahit sa United Nations at isang entity na subject sa political manipulation ay papapasukin mo para husgahan at magkaroon ng intervention dito sa sistema ng batas ng bansa natin, no? Na may kakayahan naman tayo mag-usig. At alam naman natin yan dahil marami na prosecute sa drugs. Merong yung namatay, naalala ko yung naging international issue, yung pagkamatay ni Ian, yung isang bata na convict yan. Yung mga gumawang police scalawags na yan. So, dapat isipin ito muli ng ating DOJ at di Pangulong Sabi dito, naka-fake news ka boy. Si Arroyo nagpabagsak kay Erap, tanga ka ba, Jay? Bakit? Ano ba si Arroyo? Ha? Hindi ba dilawan yun? Puta ng mga Amerikano yun, tanga. Kaya naman gusto mo, sinisigawan ka pang hayop ka eh. Bobo. Hindi daw dilawan nagpabagsak kay Erap. Si Arroyo daw. Bakit? Ano si Arroyo? Ha? Hindi ba totally ng Amerika yon? Ha? So, yung Amerika, ano ba ang Amerika ng dilawan? Ha? Bobo! Tang ilan to katangahan ng puta. Sino ba si Arroyo? Di ba DDS yan? DDS daw. DDS, tignan mo. Ito yung picture ni Arroyo. So, pakita ko sa'yo. Bobo, puta. Yellow. Yellow daw. Yellow pala si Arroyo, hindi dilawan. Kaya naman pala. Magkaiba pala eh. Magkakaroon ba ng bagong kulay ang politika? Sabi nga ni Barney, when you mix red and yellow, it makes orange. Well, next time, orange color. Puta, raya ng puta. Sabi niya, si Duterte, dilawan din yan ha. Puta, ilang ha. Ayun ka, 10 ng pamilya mo, ang bobo nyo, tama. Dilawan ng putik. Ha? Bobo mo, dahil bobo ka. Asa na? Ito to. Condolence! Ay, dapat pala, hindi ko binlock para may laruan tayo. Sana, ibabalik ko. Ito, balik natin, guys. Balik natin. Ay, paano ibalik yun? Ay! Ay, nasaan ka na? Puta, ibabalik ko. Wala tayong laruan eh. So, sayang. Dapat may laruan tayo dito sa live natin. Ito, ibalik natin. Ito na, hindi ko maibalik, guys. Balik nyo nga, guys. Sino ba? Wala tayong laruan. Ba't pala yun? Ito. Ba't pala yun? Ano natin eh? Ito ang yan. Ba't ko ba ito to? Yun! Huwag natin. Unhide. Yan na si Ryan. Ryan, damit na ulit, dali! Wala kaming laruan, ta! Dali na! Tangina ka, dali! Iba yung yellow sa dilaw. Ay, iba magkayo nga pala. Mali din pala. Mali pala ako eh. Magkaiba naman pala yung yellow sa dilaw. Kaya naman pa, mali pala. Mali ako, sorry. Kaya naman pala nasabi niya. Okay.
Putang ina to, hayop na to. Ang tatanga talaga ng mga tanso. Oh. Asan yung ito. Putang ina mo, ito. Sumalgalim yung buwaka mo, hayop ka. Yung utak mo, barado na. Iba yung dilawan sa yelo. Oh. Putang ina itong hayop ito. Bubo daw. Asan yung comment niya? Namimiss ko yung comment niya. Naman. May point naman si Ryan eh. Hindi nga naman dilawan. Si Arroyo nga naman. Oo. Sige. Putang ina to ha. Mabubobo nyo talaga. Kaya ano eh. Kaya painit dito sa Pilipinas eh. Ang tatanga niya eh. Tapos si Duterte daw dilawan. Bobo. BBM na hindi dapat payagan. Ikaw na mag-adjust So, eh. napakahirap nito kasi bakit tayo kahit nasa usapin ng drug war, for example, ilang bansa sa Latin America ang involved sa drug wars for decades. Katunayan niya, naalala ko in 2021 or 22, sa isang linggo nga sa Mexico, sa isang drug war. Ryan, lumabas ka na. Wala ka ng 2,000 ang namatay based on legitimate operations at self-defense, yung pagtutunggali ng nailabas ko tuloy yung pangamot mga drug lords and drug cartels. Alam naman natin na ang drug industry, malaki yan, multi-billion business yan, hindi simple yan. They are non-state actors that can operate very well with high advantage, lalong-lalo na sa technological weapons, no? Meron sinyan, kompleto sila dyan. So, bakit naman pag didiskitahan mo yung maliit na bansa, hindi mo iniimbestiga? Okay, panoorin nyo na lang yan sa Dahil napatawa ako ni sino to? Ni Ryan. Buisit na yan. Utangin yan. Hindi daw dilawan nagpabagsak kay Hindi daw dilawan nagpabagsak kay Erap, si Arroyo. Jay, yung tanso ganyan may lalong aluminati. Baka aluminum. So ito, panoorin nga natin to. Nahuli sa CCTV, revelasyon sa footage ng CCTV ni Morales. Ito, ano ba to? Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang tiyo man ay balita sa mga informant ng dating PIDEA agent. Di ba anak ni Willie Rebillum ito? Tama ba ako? Ito yung isa din ba to sa sa sinabi ni Marlica? Oo. Anak ni Willie Rebillum ito Idol J, ang lakas talaga makahatak ng politikong lutang na mga haters. Duterte, mga laman ng mga utak puro hangin, sabi. Ayan, na-open na siya. Balik na dito, Ryan. Di na kami galit. Kiss ka na ni J. Ryan, comment ka na dyan, dali. Wala ka ng hindi na kita hinaid. Kaya nga lahat ng naging presidente, Tatay Digong lang ang may... Hindi, alam nyo, sa lahat ng naging presidente sa Pilipinas, si Erap lang at si Rodrigo Duterte lang ang hindi nagpa-under sa Amerikano. Tandaan niyo yan, ha? Tandaan niyo yan. Yes, anak niya sa kapatid ni Maricel. Okay. Yes, anak ni Kuya William. Ito yung dinawit ni di ba? Ni sino to? Ni Maharlika. Kasama si Cory ni Arroyo na bumagsak si Joseph, di pa masyadong kilala si Arroyo nun. Ano to? Pasok sila lahat sa Kalisyang si Bato lang ang mag-isa, tinamaan silang lahat. Bisaya daw pag ni Ryan. Huwag niyo nawain si Ryan. Baka kailangan lang ng paalala, baka hindi niya alam. Hinahain ka na ni Jay, pwede ka na lumabas. Ryan, huwag ka na maya, dali na. Labas na ikaw. Sorry na. Huwag ka na magtampo. Ganda nga po yung maganda ron. Ito, panoorin nga natin to.
na si Jonathan Morales na kilala na di umano matapos may magbigay ng clue na ito raw ay malapit kay Maricel Soriano at kaming anak-anakan niya di umano ito. At sa pakiwari nila, ito ay walang iba kundi ang anak ni Willie Revillame na kapatid ni Maricel Soriano at ito ay walang iba kundi si Meryl Soriano. Natikom ang bibig laban sa mga aligasyon at spekulasyon ngayon na kumakalat na ito di umano ang informant at gusto lamang daw di umano nitong tulungan si Maricel Soriano. Ngunit ang tanong, totoo kaya ito mga kababayan? Pero bago ang lahat, pangalawang pagdinig ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs patungkol sa PIDEA leak ay matapang na inilantad ng dating PIDEA agent na si Jonathan Morales ang mga taong nagtangkang umareglo sa kanya na ayon sa kanyang salaysay. Pagkatapos daw ng unang pagdinig kinabukasan, may taong pumunta sa kanilang bahay na nagpakilalang Romy Enriquez. Sa pamamagitan ng three-way conversation ay may ibang tao pa siyang nakilala. Kabilang dito si Eric Santiago na nagtratrabaho na siyang nagsabi di umano sa kanya na interesado daw sa kanya si James Comar na isang Indian national. At ayon sa kanyang narinig na pinag-usapan ng tatlong tao pamamagitan ng isang video call na kahit ano daw ang hilingin nito ay ibibigay. Huwag lang daw itong dumalo sa pagdinig at pinangakuan pa nga siyang gagawing direktor. At sa kanyang naging salaysay ay nabanggit pa nito ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos na di umano'y kasali sa nagtangkang umareglo sa kanya. Gayunpaman, tinanggihan ng dating PIDEA agent na si Jonathan Morales ang naging alok sa kanya dahil hindi daw ito natatakot na sabihin ang buong katotohanan. Lalo na't ang pag-uusap na iyon ay nangyari sa loob ng kanyang bahay kung saan nakunan mismo ng kanilang CCTV ang buong pangyayari. At dahil nga dito, marami tuloy sa ating mga kababayan ang tila nagtatanong kung sino si James Comar at bakit ito interesado sa dating agent ng PIDEA na si Jonathan Morales na tila binigyang tugon naman ng controversial na vlogger na si Maharlika dahil ayon pa sa kanyang Facebook post, ito yung Comar na inutusan ni Lisa Ki na iaregluhin daw si Agent Morales. Ipatawag na ang dalawang to, unquote. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, mukhang mauuwi sa wala ang lahat. Need talagang lumabas ng informant at ipakita ang pictures. Yun ang mas matibay na ebidensya ni Morales at Maharlika. Kita naman nila walang aksyon. Sila na mismo ang dapat magsiwalat. Parang wala na tayong maaasahan sa next hearing nila. Tapos parang last hearing na rin nila. Kaya taong bayan na lang talaga ang dapat gumawa ng aksyon. Nakakaiyak ang sitwasyon ni Morales. Ipinagtanggol lang niya ang kanyang tungkulin bilang PIDEA investigator at siya ay anis sa kanyang trabaho. Tapos siya pa ang masama. Sir Morales, para sa akin isa kang hero para sa mamamayan. Lord, please protect this man. The truth will prevail. Ayan na, klaro na ang ebidensya. Pero parang wala naman silang pakialam sa mga taong umareglo kay Morales. Nako, parang Oy guys, saan may nakikita akong Romy Morales dito, yayamanin, no? Nag-aantay lang ako na may makitang picture ako sa kanya na may kasama siyang kilalang personalidad. So tuloy na. Tulad ng ibang hearing, wala pa ring patutunguhan. Sino ba si James Comar? Bakit siya umaareglo kay Morales? Bakit magkaka-interes ang isang negosyanteng Indian sa isang dating PIDEA agent? Gayong magkaibigan naman pala si Lisa at Comar. And ang nakita kasi ng taong bayan ay yung hindi patas na katanungan at yung the way kayo tratuhin. Yun ang nakaramdaman ko na parang sinisindak kayo, tinatasan kayo ng boses, hindi pa man lang bumubuka ang inyong bibig, talagang parang gusto na kayong lamunin ng buo. Okay, doon sa katanungan, okay, ni Senator Jinggoy Estrada, doon tinitira niya yung kredibilidad ninyo. 'Di ba? Yung mga past, cases na kinasangkutan nyo na most of them ay dismissed na. If we talk about credibility, alam niyo po ba, which is na-post ko kanina sa aking Facebook page, na si Jinggoy Estrada ay convicted sa bribery? Ay, hindi po. Ay, convicted. May nahanap akong ginto. Nakakaibigan to, di ba? Naghanap kasi ako sa Facebook, James Romy Enriquez.
Tapos biglang lumabas tong picture ni Tatay Digong dito. Nakasama nila o nagpa-picture sila kay kay Tatay Digong. Hindi kaya ito na yung Romy Enriquez na yan, no? Oh, yan, oh. Tatay Digong, oh. Wait lang. Ito ata si Romy Enriquez. Mayaman pala to. Oo, Romy Enriquez, oh. O puta, naka-Lamborghini. Mayaman nga. Biglang lumabas si Tatay Digong, no? Ito na, parang nahihiwagaan ako dito kay Romy Enriquez na to. Oo, mayaman eh. Yan lang, screenshot natin. Okay. Oo. Grabe. O sige, hanap pa tayo ibang picture. Sa kasong bribery? Yes, ito po, babasahin lang natin ng na sa inyo, mabilisan. Alright? Okay. Alright, ito. Actually, nasa balita po ito eh. Ito, pna.gov.ph. Alright? Basahin ko sa inyo ha. This was, kailan to? Dated January 19, 2024. Chingoy Estrada, acquitted of plunder but convicted of bribery. So that was January, alright? Ang sabi dito, the Manila Sandigan Bayan on Friday acquitted Senator Chingoy Estrada and businesswoman Janet Lim Napoles of plunder charges in connection with the so-called pork barrel scam on account of reasonable doubt. But, it's so long na article, pero convicted siya sa bribery. So, kaya ko to sinasabi, because we're talking about credibility. So, dun sa hearing, para bagang ang dating sa aming mga mamamayan na wala na kayong karapatan na magsabi ng inyong na-experiensya o ang inyong na-witness nung kayo ay PIDEA agent pa nung 2012, okay? Nung March 11, 2012 na kung saan pinirmahan mo yung pre-op at authority to op na yon, parang sinasabi doon ni Mr. Estrada na dapat wag kayo paniwala ng taong bayan kasi kayo ay may nasasangkot na kaso. So para nga sa akin, sir, kung yun ang kanyang premise or narrative, hindi ba dapat hindi rin natin siya pagkatiwalaan bilang isang senador kung siya ay convicted sa bribery? Kung susundin po natin yung kanyang mga sinasabi na ang katulad kung may kaso o may mga kaso ay hindi dapat pagkatiwalaan, mas dapat na nating hindi pagkatiwalaan yung mga tao na napatunayan ng nagkasala sa batas. Ito yung mayroong mga may mga conviction nasa mga hukuman. Ako ay wala pa namang nangyayaring conviction sa akin. At doon sa mga kaso na ibinato sa akin ng PIDEA, ganon din sa mga harassment case na ipinail ng mga opposition dito sa aming village. Sa katunayan, nalulungkot po ako dahil ang inaasahan ko na yung mga makakaharap kong mga senador ay magiging maayos, respetado at magiging objective sa kanilang sa mga kanilang pagtatanong upang dumating dun sa punto na makapaggawa sila ng nararapat na batas patungkol dito sa sa subject ng hearing na PIDEA leaks. Yes. Doon po kasi talagang ito, hindi ko lang to sentimiento. It's the same thing sentiments na naramdaman namin nung first hearing na imbis na tanungin ka tungkol sa subject na si Marcos Jr. ay dapat aarestuhin o i-raid noong March 11 of 2012 doon sa 46C, doon sa Rockwell na yon. Pero ang naging line of questioning ni Senator Chingoy Estrada na I hope makabawi siya sa second hearing will still give him a chance. Okay? But ako, I was trying to understand him, okay? Na sana talagang, katulad kay Senator Bato na pinilit nating intindihin, sana sa second hearing ay magpakitang gilas muli si Senator Chingoy Estrada because of this clamor ng taong bayan, na yung line of questioning niya is attacking your personality. So, ang question, sir, ano yung that time na ini-interview at ina-atake itong mga luma mga kaso na kinasasangkutan na karamihan sa mga yun na acquit ka naman at walang conviction. Ano yung moment na yun? Dalhin mo kami doon sa moment na yun. Ano yung pakaramdam mo na isang taong lingkod bayan na gusto lamang na magkaroon ng maayos na batas dyan sa PIDEA na hindi nga dapat naglilik ng mga dokumento at maayos ang kanilang pamumuno. So ano yung pakaramdam mo? Alam nyo, yung parang sabi ko nga, mukhang nagkamali ako ng mga, ng
institusyon na nilapitan, ano, para magkaroon ng ng pagbabago doon sa mga batas na ipinatutupad patungkol doon sa mga document security at saka doon sa mga ganyan, mga classified classified documents o classified information. Sa paniniwala ko, kaya ako sumulat sa Senado ay dahil magkakaroon ng tamang kasagutan. At bilang mga framers ng ng ating mga batas o bumabalakas ng batas, ang inaasahan ko ay magkakaroon ng matamang pakinig at aalamin talaga kung ano yung mga punot dulo. So yun, huwag na natin pag-usapan to, magti 3 years na tayo. Di ba makita yung picture? Di makita ng picture nun sa CCTV, guys. So yun ba talaga makita? Susum lang natin. Kaya hindi masum ng gusto eh. Hindi masum ng gusto eh. Tsaka mapapagalitan tayo, wag na. Yan. Sa lahat dyan, may galang shoutout sa inyo. Sakit na ng sakit na ulo. Hindi ko nahanap yung Romy Enriquez sa Facebook. JPI mo lang sa akin. Gusto mo ba makita, te? Bigyan ko sa'yo. Hanapin nyo kay hanapin nyo kay Anharot. Ano ba FB ni Ate Anharot? Kalimutan ko. Iba kasi pangalan eh. Wala na, hindi ko na makita. Iba pa kasi pangalan nito sa Facebook eh. Ito. So, mo makita? Ito, sesend ko sa'yo ha. Huwag mo send sa iba ha. Wait lang. Paano makita? Ito. Ito, sesend ko sa'yo. Anharot ha, ate ha. Yan. Asan na yun? Ay, gagi. Wala pala dito sa isang cellphone ko. Asan yun? Dito pala. Pasa ka, Jay. Pasa kay. Di ba kanina may tumawag? Huwag nga daw yan. Huwag nga daw i-send kasi nga huwag nga daw i-send eh.